Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita. Heto na! PNP sinabing may buto ng tao sa mga na-recover na buto sa Taal Lake sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. NBI nanawagan sa iba pang nabiktima ng 3 suspect na mga notorious hold-upper na pumatay sa TNVS driver. Sa balitang probinsya, nawawalang foreman sa nangyaring landslide sa Southern Leyte patuloy na hinahanap. Grupo ng kabataan ng gulpi ng estudyante sa Zamboanga City. At Kiefer Ravena, unang Pilipino at Southeast Asian player na pumirma sa Jordan brand. Kumpirmadong may mga buto ng tao sa Taal Lake. Yan ang inihayag ng PNP batay sa mga sakong nakuha ng mga diver. Kaugnay niyan, sumalang na mga kaanak ng mga nawawalang sabungero sa pagkuha ng sample ng DNA. Narito ang report. Inihayag ni PNP Chief General Nicolas Torre III na halo-halong buto ang nakuha ng mga diver ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Buto ng hayop at buto ng tao. Halo-halo, no? Kasi alam niyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. Eh. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Ayon pa kay Torre, 5 sako na may laman umanong mga buto ang nakuha ng mga divers sa ilalim ng lawa. Simula noong Huwebes sa patuloy na paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Isa sa mga sako ay sinasabing may laman na sunog na buto ng tao. Yes, may mga remains na dumating sa forensic group. May mga remains na na-transport galing Batangas. And we have already, para sa mas mabilis na proseso, we have already directed the crime lab of Region 4A at saka in Batangas to already move forward to the operations. Dagdag pa ng PNP na 12 sa mga kaanak ng 34 na nawawalang sabungero ang nakuhanan na ng DNA samples. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin doon sa 3 hanggang 4 na araw po na pag-retrieve po ng mga possible remains po diyan po sa paligid po ng Taal Lake. Tinitiyak naman ng PNP na patuloy ang pagbibigay nila ng seguridad kay Dondon Patidongan bilang isa ng witness at whistleblower. Haharap si Patidongan sa Napolcom para sa sinumpaang salaysay. Nanawagan ang National Bureau of Investigation sa iba pang biktima ng pang-hold up ng 3 suspect sa pagpatay sa isang TNVS driver. Ang 3 kasi napag-alamang notorious na mga hold-upper pala. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Natuklasan ng NBI na ang 3 suspect sa pagpatay sa TNVS driver noong Mayo ay nasangkot na sa ilang kaso ng pang-hold up. Ayon sa NBI, lagpas 1 taon nang ginagawang kabuhayan ng 3 ang pang-hold up pero hindi sila nahuhuli dahil walang biktima ang nagsampa ng reklamo laban sa kanila. Kaya hinikayat ng NBI na lumantad na at magsampa ng kaso ang iba pang nabiktima ng grupo. Ang isa nga daw sa grupo ay sangkot din sa isa pang kaso ng pang-hold up, 1 araw bago nila biktimahin ang TNVS driver na si Raymond Cabrera. Based sa facts na nag-aadal po namin, namakalao sila. Tapos yung sa isang motel, doon hinold up po nila. Pero dahil nagkaroon po ng, yung isa po sa grupo nila is nahuli. So yung iba po, itong isa dito, nakatakas naman po. Pero may pending case na huli. Although sa previous records na ng NBI, wala pa silang criminal record. Marahil wala akong napapile ng complaint. Pero dahil ngayon po na nailabas na po sila, sana makipagtulungan po ang publiko para
makapagsampa rin ng reklamo laban sa kanila. Inanunsyo ng NBI na kasong robbery homicide ang isinampa nila laban sa tatlo. Nagmatch din nila ang fingerprints ng mga sospek sa mga fingerprints na nakuha sa kotse ng biktima. 2 saksak sa dibdib ng biktima ang kumpirmadong dahilan ng kanyang pagkamatay, pero posible raw na mas maraming saksak pa ang tinamo niya, ngunit hindi na ito makumpirma dahil nasa advanced stage of decomposition na ang katawan. Napag-alaman din na target ng mga sospek na i-hijack ang sasakyan ng TNVS driver saka mga hold-up ng mga pasahero na magbubuk sa ride-hailing app. So, ang na-establish naman natin na ang talagang lakad nila ay pang-hold up. Ngayon, initially ang gusto nilang gawin, makakuha ng isang TNVS sa sasakyan. Pagkatapos nun, i-command nila yung sasakyan. And later on, kukuha uli ng pasahero. Yung pasahero na yun baka maka-jackpot sila, makakuha sila ng malaki-laking pera doon. Para mapigilan na masundan pa ng parehong insidente, makikipagpulong rin daw ang NBI sa ride-hailing companies para masiguro ang kaligtasan ng kanilang partner drivers. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Isang naitalang nawawala, 2 naman ang sugatan sa nangyaring landslide sa Southern Leyte kahapon. Dala ng matinding pag-ulan. Ilang residente rin ang apektado sa nangyari. Patuloy pa rin ang paghahanap ng PDRRMO Southern Leyte sa nawawalang foreman sa nangyaring landslide. Dala ng matinding pag-uulan kahapon sa Barangay San Ramon, Bayan ng San Ricardo, Southern Leyte. Sa panayam ng All TV News sa PDRRMO Southern Leyte, kasalukuyan nagsasagawa ng search and rescue operation sa nawawalang foreman. Nakinilalang si Dador Moscosa, 54 years old, residente ng Bayan ng Policarpio sa Eastern Samar at foreman sa site na tinamaan ng landslide. Nagbahagi naman ang provincial government ng tulong sa mga apektadong pamilya sa nangyaring insidente. Sa tala ng Office of Civil Defense, 3 pamilya ang apektado at 3 bahay din ang nasira sa pagguho ng lupa. Sa Zamboanga City, grupo ng kabataan ginulpi ang isang estudyante sa Barangay Kabatangan. 8 bahay natupok ng sunog sa Barangay Tugbungan. Detalye na mabilis na balita mula kay Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Viral sa social media ang paggugulpi ng grupo ng mga kabataan sa isang estudyante sa covered court ng Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Makikita sa video ang pananapak ng mga kabataan sa estudyante habang masayang kinukuhanan ng video ang insidente. Samantala, patuloy na hinahanap ngayon ng Barangay Council ng Kabatangan ang mga sangkot upang maisampa ang kaukulang kaso. Natupok ang humigit kumulang 8 bahay sa sunog na sumiklab sa Purok 2, Talon-Talon Loop, Barangay Tugbungan, Zamboanga City nitong Lunes ng umaga. Sa panayam ng Barangay Kapitan ng Tugbungan na si Cap Monching Saavedra, hinala nila overcharge na cellphone na posibleng sanhi ng sunog. Wala rin aniyang nasaktan sa nangyaring sunog. Kwento naman ng ilang residente sa lugar, sa bilis ng pagkalat ng apoy, wala na silang naisalbang gamit. Sa Barangay Hall muna pansamantalang tutuloy ang mga pamilyang apektado ng insidente. Pasado 9:00 ng umaga nang ideklarang fire under control ang apoy. Samantala, patuloy pang iniimbestigahan ng Zamboanga City Fire District ang sanhi ng sunog at kung magkano ang kabuuang halaga ng pinsala. Allen Barrera para sa All TV News, Channel 2. At sa sports balita, another Pinoy Pride moment. Dahil parte na ng Jordan Brand si Kiefer Ravena, ang unang Pilipino at Southeast Asian na makakasama sa Jordan Brand. Sa post ni Ravena nitong weekend, makikita na kasama niya sa Board of Greatness event sa Athens, Greece, sina NBA stars Bruce Brown Jr., Luka Doncic, Rui Hachimura, Zion Williamson, WNBA legend Maya Moore at iba pang atleta. Si Ravena kasi ang unang Southeast Asia na pumirma sa exclusive na Board of Greatness ng Jordan Brand na pagmamayari ni the GOAT himself, Michael Jordan. Sa group photo, makikita ang mga atleta na sina Paulo Banchero, Zion Williamson, Bam Adebayo, Jaime Jaquez Jr. at former NBA stars na sina Rip Hamilton at Carmelo Anthony. At syempre, hindi mawawala ang selfie with the basketball GOAT, Michael Jordan.
2024 nang ipasilip ni Ravenna ang Jordan 39 PE Player Exclusive na ibinigay sa kanya ng Jordan brand. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.